Ayon po kay Crypto Sensei, isang kilalang crypto educator, nagsisimula ng pumasok ang mga malalaking institution kung saan ay ang mga bangko, asset managers at saka hedge funds sa mundo ng crypto. May dala silang pera, power at strategy na kayang baguhin po ang takbo ng market. Kung dati ay mga retail traders lamang ang gumagalaw sa presyo ng XRP, ngayon mas malalaking players na po ang humahawak ng direksyon. Ang pagpasok ng mga institution ay maaari pong magdala ng liquidity at stability, pero maaari rin itong kontrolin ang presyo lalo na sa mga sudden swings ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At agad po natin simulan sa ating unang katanungan kung ano po ba ang babala ni Crypto Sensei sa mga XRP holders. Yan, sabi rito ay Crypto Sensei warned investors to rethink where they keep their assets. Institutional participations brings not only liquidity but also complex risk. Ayan. Binalaan po ni Crypto Sensei tayo dito sa kanyang tweet or post dito na mag-isip tayo kung saan po natin talaga inilalagay or tinatago ang ating crypto. Marami po ang nag-aakalang kapag may XRP po kasi sila sa exchange or ETF, sila na ang may-ari. Pero hindi po ganun kadali. Kapag nasa custodial platform, ang totoong may control ay ang kumpanya, hindi po ang investor. Kaya kapag may problema ang custodian, pwede pong mawala ang access sa iyong XRP. Kaya sa market impact, ang mga balitang ganito ay pwede pong magdulot ng panic sell sa short term. Pero sa long term, nagiging paalala po ito na mas ligtas ang self-custody. Sunod na tanong ay paano naman po ginagalaw ng institutions ang market. Ayan, sabi rito, institutions can move crypto prices with precision, triggering liquidations and profiting from retail mistakes. Ayan, sabi nga ni Crypto Sensei, ang mga malalaking players ay may kakayang galawin ang presyo ng crypto sa pamamagitan po ng tinatawag niyang liquidity traps. Nilalagay po nila sa alanganin ang mga traders gamit ang biglang pagtaas o pagbaba ng presyo para kumita sa volatility. Katulad daw ito ng mga nangyari kay Bitcoin at XRP sa kanilang corrections dati, kung saan bumagsak po ang kanilang presyo matapos pong pumasok ang institutional funds. Ang market impact po nito ay kapag nangyari ito, sa XRP po ay pwedeng mag-drop bigla or bumagsak po ng biglaan. Pero mabilis din po itong makakabawi kapag natapos na ang institutional shakeout. At ayan, bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay ang babala po ni Crypto Sensei dito ay napakalinaw. Kung hindi mo po hawak ang iyong keys, hindi mo hawak ang iyong coin. Not your keys, not your coin. Sa panahon ngayon na ang mga institution ay dumarami po sa crypto, dapat po tayo bilang mga traders at investors na mag-ingat. Ang tunay po na kalayaan sa crypto ay nakasalalay po. Nakasalalay po talaga sa self-custody, education at saka disiplina. Sa kabuuan, ang awareness po ang unang proteksyon at control ang tunay na kalamangan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.